May mga lugar na akala mo ay nasa ibang bansa, pero nandito lang pala sa Pilipinas. Isang isla kung saan ang oras ay parang bumabagal, ang hangin ay malamig, at bawat tanawin ay parang isang painting. Samahan niyo ako ngayon habang libutin natin isa sa pinakamagandang bahagi ng Batanes, ang South Batan. Ayan mga pars, so this is our second day. So good morning. Dyan kasama pa rin natin syempre si Mrs. At ikot na tayo down south ng Batanes. Mahaba-habang biyahe to. Aabutin to ng 42 minutes. 23 kilometer. Pero in 42 minutes, imposible na mangyari yon dahil syempre hinto-hinto tayo sa mga spot dito para mapakita natin kung gaano kaganda talaga ang Batanes. So ano pa hinihintay nyo? Huwag na natin pagtagalin at tara na, biyahe na tayo. So, it's around 8:30, wala pa rin katao-tao sa lugar na to. Kung sa atin to sa Manila, malamang sa malamang marami na pumapasok trabaho, or since linggo maraming pumupunta na sa simbahan. Pero dito halos wala. Ilan-ilan pa lang ang mga nakakasalubong mo sa kalye. At siguro kailangan na rin muna natin magpagas tayo dito sa Petron. Grabe ang presyo ng gasolina dito, 114. Oh. So 114.30 ano pala dito, gasolina. Normal naman talaga, nasa isla tayo. Pumagahe pa sa barko, mahal. Oo. 160 po. So yung 1.4 liters natin, umabot na agad ng 160 pesos. Di ba? So since syempre reasonable naman yung pagtaas ng gasolina sa lugar na to, dahil nga alam naman natin isla tong Batanes at pamasahe pa lang mahal na. Pero syempre kung ikaw ay isang turista at talagang pangarap mo pumunta dito, hindi mo iisipin yung gastos, dahil nga sabi nga yung iba, di ba, yung pera napapalitan. Basta may magtrabaho ka lang, mapapalitan yan buwan-buwan. Pero yung experience, yung makikita mo dito sa isla ng Batanes, hindi mo to mababalikan. Ito agad ito agad bumungad na sa atin siguro. Ayan welcome to Basco. Picture tayo dito. Gutin muna natin tong telepono natin. At mag-picture. Wait lang, nasaan yung picture ko? Camera. Okay. Ay, yan, 0.5 natin. Okay, so ready na tayo. Yung nasa harapan pa lang natin, view na agad. Napakaganda. Ito pala, ang pagkalagpas pa lang namin ng mismong Kapitolyo, ito na agad yung bumungad sa akin. Papansin nyo, napakaganda ng lugar, Grabe. Pero walang naliligo sa mga beaches. Dahil nakita naman nyo yung alon, delikado yan. Maaari kayong higupin papalayo.
Grabe itong dinadaanan namin. So dito na nga talaga yung blow your horn once na kayo malapit na sa mga kurbada, dahil nakita naman nyo napaka-heated at bumabangin si ate oh. Yun, so ito mismong view deck na. Oh, may kambing. So dito tayo. So yan mga kalakso, nandito na tayo ngayon sa Chawa view deck. At napakaganda. Tignan yung makikita nyo dito. Di ba? Ito pa yung isa oh. So, sa kabilang side naman. At pakita ko naman sa inyo kung nandito, lugar na to. Side na to. Oh, di ba? Nakakalula. Taas oh, may mga rock formation. Also sa side na rin na to, may mga rock formation sila. At pwede kayong bumaba dito. Yan dahil may hagdanan. Pero hindi na natin tatangkayin pang bumaba dahil nakakapagod yan. Yan. So tara, mahaba-haba pa ang biyahe. At marami pa ako sa inyong gustong ipakita dito sa Batanes. Let's go! So yan mga par. So next checkpoint natin 4 minutes away. So dun na tayo sa mismong Mahataw Shelter Port, kung saan yung mga bangka nila meron silang shelter or yung merong tinataguan. So yan mga par, nandito na tayo sa mismong Mahataw Shelter Port. At kung mapapansin nyo, ayan, yung nasa harapan natin, yan yung mismong bakod, at nasa kabila naman yung mismong daanan para kung saan nila ilalagay yung mga bangka nila tuwing mayroong malakas na bagyo. At meron din sila doon na lighthouse, ayun, yung kulay brown na yan, walang kulay. So pero syempre para mas maganda, lapitan pa natin ng kaunti. So yan, baba tayo dito sa mismong Mahataw Port. Oh, medyo pababa ang kali at magkagandahan lang sementado. Yan. So ito na yung bungad ng Mahataw Shelter Port. Isa sa mga tagong ganda ng South Batan Island ay ang Mahataw Boat Shelter Port. Sa unang tingin, parang simpleng daungan lang ito, pero dito makikita ang tibay at diskarte ng mga ibatan sa pakikipagsabayan sa malalakas na bagyo. Ang malinaw na tubig, makukulay na bangka at tahimik na paligid ay parang isang eksenang hinubog ng kalikasan. So napakaganda. Saka dito medyo payapa pero ang lalim. Kita nyo, kulay asul. Malalim yan. Dark green or dark blue. Yan. Blue green. Yan. Yan, sabi ni wife, blue green daw. Sa Yellow Ranger. Helmet. So yan, nandito na tayo ngayon sa bayan ng Mahataw dito sa isla ng Batanes. So ito yung mismong bayan nila mismo. Napakapayapa, walang pinagkaiba sa Basco. So tara. So yun mga par, so nandito tayo ngayon sa mismong bayan ng Mahataw at ang nasa likuran nga natin, ito yung simbahan sa Mahataw or yung natawag nilang San Carlos Cathedral or Church. At dito napansin ko, isa pala itong historical landmark din dito sa Batanes. So yan simbahan ng Mahataw na itinayo sa ilalim ng patronahe ni San Carlos Borromeo 1787, nasira ng bagyo noong 1872.
muling itinayo ni P. Crescencio Polo noong 1873. Itinaas ng mga katipunero ang bandila ng katipunan sa Kampanaryo noong September 19, 1898. Pinalitan ng bubong ng yero noong 2000. Tinanggal ang koro noong mga taong 1980. Ipinahayag ng Pambansang Museo bilang pagkalilangan noong Hulyo or noong July 31, 2001. So, itong simbahan na to ay kinilala na rin talaga ng ating Pambansang Museo or ng National History Department. So, yan. So, makikita natin dito. Napakaganda ng lugar talaga, no? So, ito yung parish office din. At yun. So, wala kang naman nagbabantay. So, ang ano nga dito, pwede nating magsulat ng kahit ano. Kumbaga, mag-archive tayo dito ng ating mga pwede nating isulat o nilalaman sa ating puso't isipan. So, tara. Susulat tayo? So yun, hindi namin syempre ito palalagpasin dahil ito ang una naming pagpunta or pagbisita dito sa Batanes. At kaya dapat, once na nagsulat tayo dito, dapat masusundan, di ba? Kumbaga kahit ilang taon man lang lumipas, kailangan natin balikan itong lugar na to. So tara, simulan natin. Hanap tayo nung napaglalagyan natin yung date nung libro mismo. So yan mga parso, magsusulat tayo dito kung ano, pwedeng prayers, pwede yung mga experience natin dito, memories, di ba? So, syempre hindi ko sa inyo papakita kung ano yung susulat natin dito. Siguro sa next episode or sa next adventure natin dito sa Batanes. Yeah. So, araw nito is June 7, 2026. So, kailan kaya tayo makakabalik dito sa Batanes? So yan mga kalokso, tapos na kaming magbasa. So isasoli na magsulat pala. So ilalagay na ni Mrs. kung saan. Yan. So tandaan natin, ito ay kulay puti na ang book number is 22/8. So yung 22/8 na yan, yan yung anniversary namin. Ayun, which is dapat August 8, 22 or 8/22. Since wala na yung 8/22, baka puno na or nasira. So, hindi natin alam. So, pinili lang namin yung 22/8 na book number. So, yun, napakasarap ng experience dito sa Mahataw. Dahil meron silang ganitong klaseng lugar na pwede mong ilagda ang iyong nararamdaman at yung mga experience mo dito o panalangin dito sa Batanes. So yun. So tara, let's go back on the road para maikot pa natin. Time check, it's already 10:10 ng umaga. So tara. So yun mga kalok, so next stop, so according to Google Map is 13 minutes. So tatakbo tayo ng 3 kilometers. So mababa to. Pero sa Manila mabilis lang to. Most likely kasi yung mga tawag dito, yung mga pagitan ng bawat spot dito, yung mga 4 minutes, 5 minutes. So ito lang yung first time kong umabot ako ng 13 minutes. So ano ba hinintay nyo? Tara na! Grabe oh. Meron parang hiniwa yung bundok eh. Para lang magkaroon na ng kalye dito. Blow your horn.
Grabe yung mga rock formation dito. Ang gaganda. Yung sa likuran namin. Guys, ito yung Toblerone Hills na tinatawag. Grabe yung ganda oh. Greenier na siya ngayon dahil nung pinakita to ni Jeric, di ba, kulay brown. So ngayon, green na. Ang ganda ng lugar na to. Mga pare, ito yung tinatawag nilang Toblerone Hills. Tapos sa side, rock formation. Grabe. Ganitong kaganda Pilipinas. Kaya bakit ka palalayo, di ba? Kung meron naman tayong mga ganitong klaseng lugar. What a paradise. Ganda oh. Grabe. So yun mga para, so nandito na tayo sa Raku Payaman. Ito yung Marlboro Hills. So dito tayo. So meron siyang open 6 AM to 6 PM lang. Pwede dito. So sabi nga nung mga nakausap nga natin kanina sa Mahataw, bayan ng Mahataw, matarik ang daan dito. Pero kahit sabihin mong matarik naman, kung maganda naman yung kalye, okay lang. At alam mo naman na sanay na tayo sa mga kurbada. Dahil sa Maynila pa lang, marami na tayong pinupuntahan na ganitong klaseng kalye. Tulad ng Marilake, di ba? O papunta ng Baler. So maraming sigsag at papunta rin ng Baguio. So tara, pasukin natin ngayon tong Raku Payaman. Ayan. Pwede pala din akong kumakain na rin. So ito yung mismong daan. Ayan yung Marlboro Hills. Ganda. Ito pala yun. Oh. Grabe, ganda ng lugar dito. Ayan, may mga baka rin. At maraming bomba sa lapag, maraming landmine. So kailangan natin mag-ingat. Kung hindi, makakatapak tayo ng jackpot. Sa malayo merong lighthouse. Puntahan natin din yan mamaya. Ganda dito. Ito yung Marlboro Hills na tinatawag nila dito sa Batanes. Napakagandang lugar. Oh. So yun mga par, so dito na tayo nag-lunch sa Raku Payaman, or tinatawag nilang Marlboro Hills. Dito yan sa Batanes. At ang
ulam natin ngayon for today is sinigang at stir fry na gulay. Yan. So, kailangan natin syempre magkaroon naman ng gulay naman sa ating katawan. So, ano masasabi mo, Mami? This is our second day sa lunch. Parang masarap. Kasi niluluto pa lang siya. Namoy mo na. Yes! Grabe, ang sarap. Sa bawat sulok ng Batanes, may kwento ang bawat tanawin at dito sa Tayid Lighthouse, hindi lang tanaw ang karagatan. Ramdam mo rin ang katahimikan, ang malakas na hangin at ang simpleng ganda ng buhay sa pinakadulong bahagi ng Pilipinas.